Good morning, Bing Reyes po, inyong lingkod at kaibigan. Gospel Vlogging. Ang Ebanghelyo sa araw na to ay hango sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 5, verses 1 to 11. Ito pong tagpong to ay tintumbok ng salawikain, Proverbs 3, chapter 3, verses 5 to 6 na naglalayon nga trust in the Lord with all your mind and all your heart and lean not on your own understanding. Magtiwala ka sa Panginoon sa buong mong isip, sa buong mong puso, at isang tabi mo ang iyong mga karunungan. Bakit o? Trust in the Lord with all your mind, with all your heart, and lean not on your own understanding. Tungayan natin ang tagpo sa Ebanghelyo. Ito pong tagpo kung saan ang ating Panginoon ay sumama kanila Simon Pedro. Si Simon Pedro ay ang pinuno ng mga apostoles. At the same time, si Simon Peter was an elderly, nakakatanda, medyo may edad na. Ngunit, ang kanyang pagkatanda ay bunga ng kanyang karanasan. Ibig sabihin, tumanda siya sa kanyang pangingisda. Kung kaya dahil tumanda siya sa kanyang pangingisda, tinangkilik siya ng mga tao, ng mga kasama niyang mangisda nga bihasa dahil doon na siya tumanda sa pangingisda. Kaya tinuring siyang bihasa, expert in fishing. Dahil nga tumanda siya sa pangingisda. Nababasa ni Simon Pedro kung kailan maraming isda, kung kailan konti lang isda. Kung alon ay nasa ibabaw o kung alon ay nasa ilalim, meron mo gano'n. Meron. Ang tawag doon, undercurrent. Minsan, akala mo malinaw yung dagat, yung pala ang alon nasa ilalim, undercurrent, malakas. Pag gano'n, ang isda, itinataboy ng dagat. Kaya, nagtatago kung saan-saan. Hindi, they do not stay in one place. They move around. Kaya ganun, biyasa si Simon. Kaya, sa umaga, pumalaw sila Simon. Kasama niya, ang mga kasama niya, mangisda. Kapatid niya, si Andrew. Ang mga anak ni Zebedee, si James and John. Pati na si Zebedee, ang Manila. Mga mangisda sila lahat. Mga apostoles po yun. Nung pumalaw sila, itinapon nila kanilang lambat. O nga pala sila din, maliban sa kanilang pagiging mangingisda, sila din ay mga lambatero. Anong lambatero? Ang gumagawa ng lambat. So, tinapon na nila kanilang lambat. Walang huli. Makailang ulit nilang itinapon. Magdamag. Umaga na lang, sumikat ng araw, wala pa din silang huli. Kaya, nagpasya si Simon Pedro. This day is not our day. It's not a good day to go fishing. So, uwi na tayo. Nagulat lang sila yung padaong na sila sa dalampasigan. Nakita nila ang ating Panginoon. Opo, at yung dadaong na sana sila, pababa na sana sila, sumakay naman natin Panginoon. Nagulat sila. Panginoon, saan po kayo pupunta? Sabi ni Simon Pedro, sabi na nga Panginoon, ako, sasama sa inyo, mangingisda sa laot. Ngunit Panginoon, buong magdamag na po kami. Wala akong isda ngayon. Sabi ng Panginoon, hindi, meron. Pumalaot kayo uli. Itaktak ang inyong lambat
sa gawing kanan at makakuha kayo ng isda. Panginoon naman, sabi ni Simon Pedro, Panginoon naman, tumanda na po kami sa pangisda at saka doon na kami galing, buong magdamag, makailang ulit namin inihagis ang aming mga lambat, ngunit wala kaming nahuli. Katapos ngayon sasabihin nyo, andito lang kayo, sasabihin nyo, bumalik doon dahil may isda. Ano ba? Kumbaga, sinasabi ni Simon Pedro, ano yan, prank? Pero seryoso ang Panginoon. Tayo na, pumalaw tayo at itaktakan yung lambat sa gawing kanan. At makakahuli kayo ng maraming isda. Dahil naginsisang Panginoon, bagamat hindi yun alinsunod sa kanilang karanasan, hindi alinsunod sa kanilang kabihasa, sinunod nila. Tayo na. Wala tayo. Dahil baka inisip nila, gusto lang mag-joyride ng ating Panginoon sa dagat, sakay-sakay ng kanyang barko. Kaya, pumalaot sila. Yung nasa laot na sila, sabi ng Panginoon, itaktak daw yung lambat sa gawing kanan. Kaya sabi ni Simon Pedro, sige, taktak nyo sa gawing kanan. Tinaktak nila. Yung lambat nilang napakalaki. Tapos, di nagtagal, saglit lang ha. Sabi ni Pedro, sige nga, ilahin nyo ng lambat. Dahil ang nasa isip niya, ilahin nyo ng lambat walang kuha dahil uwi na tayo. Yung paghila nila, Nyor, sabi ng mga kasama niya. O bakit? Halika dito. Luwapit si Pedro. Bakit? Nawala na ba lakas nyo? Kanina ilang beses kayo, ilang beses nyo inila ng lambat. Kaya nyo. Ngayon magpapatulong kayo. Hinawakan ni Simon Pedro yung lambat at hinila. Paghila niya, ang bigat. Nagulat siya. Ano? Ba't mabigat? Sige, pagtulungan natin lahat. Hinila nila yung lambat paibabaw. Nagulat sila na yung lambat punong-puno ng isda. Punong-puno ng isda. Ang dami-daming isda. Ang unang pinagtataka nila ay dahil lang batero nga sila, yung ginagawa nilang lambat ay hindi para makahuli ng ganong karaming isda. Kaya nagtataka sila kung bakit hindi napunit, hindi naputol, hindi nasira. Yun ang una nilang pinagtataka. That in itself is a miracle. That the net they have woven is not designed to catch that big catch. But it happened. Pangalawang pinagtataka ni Simon Pedro, walang isda kanina. Saan galing ang mga isda ngayon? Ano to? Milagro? Bilawang milagro na yun. Kaya, sige, dali natin. Yung may mga nakita silang ibang mga bangka, tinawag nila, halika, tulungan nyo kami. Dahil nga, napakalaki, napakaraming isda. Tumulong naman at yung dumaong na sila. Walang imigat ng Panginoon. Dumaong na sila. Hindi alam ni Pedro kung ano ang kanyang dinaramdam. Dahil nahiya siya, dahil tinanggihan nga niya ang Panginoon. Pagkatapos ngayon, napahiya siya dahil may isda. Naligalig siya. He was so disturbed by his actuations in refusing, in displaying his arrogance in his expertise. Bihasa ako, tumanda na ako sa pangingisda. Alam ko yung mga bagay na yan. Hindi ako pwede magkamali. Dahil bihasa ako. Karanasan ko na yan. Subok na ako ng karanasan, subok na ako ng panahon. Kaya alam ko. Ngunit ang nangyari, iba. Nagkatotoo ang sinabi ng Panginoon. At napahiya si Simon Pedro. At nabagabag siya.
Walang sinasabi ang ating Panginoon. Pagdaong nila, bumaba ang ating Panginoon. At yung naglalakad na ating Panginoon, sumigaw si Pedro, sandali! Huminto at ang Panginoon, nakatalikod pa din. Dali-daling bumaba ng bangka si Simon Pedro at lumuhod sa ating Panginoon. Panginoon, patawarin niyo ako. Nagalinlangan ako sa inyo. Ano ibig sabihin ni Pedro? Patawarin niyo ako, nagkamali ako. Patawarin niyo ako, hindi ako nagtiwala sa inyo. Nakalimutan ko. Nga tao lang ako, ikaw aming Panginoon. Yun ang ibig sabihin ni Pedro. Masyado akong nagtiwala sa aking kakayahan. Masyado akong nagtiwala sa aking pagkabihasa. Dahil ako ay tumanda na sa ganitong uri ng pamumuhay. Masyado akong naniwala sa lahat-lahat, sa mundo, sa kaalaman, sa karunungan. Nakalimutan ko, ikaw ang aming Panginoon, patawarin niyo ako. Yun ang sinasabi ni Pedro. Kaya, agad tumalikod natin Panginoon, nilapitan si Pedro. Huwag ka mag-alala, Pedro, okay ka. Very consoling ka agad. Huwag kang mag-alala, Pedro, okay ka. Tayo. Pinatayo yan si Pedro. Nasabi niya, do not worry. From now on, you will not be fishing fish. I will make you fishers of men. Gagawin kitang mga isda, hindi na ng mga isda, kundi ng mga tao. Fishers of men. Halika, sumunod ka. Lumakad siya. Sumunod si Pedro, iniwan sila lahat. Yung nga, palakad sila. Si Simon, kapatid niya, si Andrew, saka si James and John, the sons of Zebedee. Yung inaayos yung lambat nila, sinabihan natin, Panginoon, halika din kayo, sumunod kayo. Iniwan nila lahat, ang ama nilang Zebedee, iniwan nila. Iniwan nilang bangka, iniwan nilang lambat, iniwan nilang pamumuhay nila. At sumunod sila sa ating Panginoon para maging fishers of men. Simula sa araw na yon, hindi na sila ng isda pa ng isda. Naging tagasunod na sila ng ating Panginoon. Nagtiwala na sila sa ating Panginoon. At ang kanilang inasikaso, inatupag, ang kanilang binibigyan ng pansin, hindi na ang pagkuha ng isda, kundi ang pagligtas sa mga tao. Napaganda, napakagaling. Minsan kasi, dahil sa ating pagkabihasa, dahil sa ating kalaman, karunungan, may doctorate degree, may masteral degree, ano ba yan? Malaki ang tiwala natin sa ating karunungan dahil nga ito ay subok na ng karanasan, subok na ng panahon. At nakakalimutan natin magtiwala sa Panginoon. Ito ay isang hamon sinasabi sa atin. Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your mind and all your heart, and lean not on your own understanding. Dahil tao ka lang, Diyos siya. Tayong lahat galing sa Kanya. Ano man pwede, kaya niyang gawin. Kaya, magtiwala. Kaya yun, sabi ni Pedro, Panginoon, patawarin mo ako. Dahil masyado akong nagtiwala sa aking pagiging tao. Patawarin niyo ako. Pinatawag siya agad, pinatayo. Mula ngayon, huwag ka mag-alala. Mula ngayon, you will not be fishing fish. I will make you fishers of men. Praise the Lord. Dito, yung po pinakabuod ng Ebanghelyo. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. God bless us all.